Mga bidays na magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, pumalag po ito kong si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, mga kabida. Dito ho sa insinuation po na nanggaling po sa Davao City. Ito hong dalawang suspects sa pamamaril po doon ho sa Bondi Beach, Sydney, Australia. Kamakailan lang po, mga kabida, kung saan po ay nasa 16 o 16 katao po ang namatay at mostly doon mga miyembro po ng Jewish community po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong post ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang Facebook account, mga kabida. Ang sabi po dito: "Ladies and gentlemen, Davao City has entered the global scene with the United States narrative engineering plan through the use of PH mainstream media, okay, and Western inclined ass-kissing Philippine politicians. Congratulations. Just kidding. I'm just guessing." Ayan. Yan yung sinabi po ng mayor po ng Davao City matapos pong na-headline ang Davao City, mga kabida, sa buong mundo. Okay? Dahil ho, meron pong lumabas na impormasyon po, mga kabida, na itong suspects sa pamamaril po doon, itong mag-amang Sajid Akram at Navi Akram po, mga kabida, nanggaling daw sa Davao City, Imagine, base ho sa report mula sa BBC, since November 1 pa raw, mga kabida, okay, dumating ho dito sa Davao City ang suspects, at namalagi po ito for almost 28 days. Kasi umalis po sila ng Davao on November 28 daw, papuntang Naiya, at doon po sumakay ng eroplano papuntang Australia po, mga kabida. Actually, almost 2 weeks po, ang nakalipas, mga kabida, nangyari ito kong krimen, doon po sa Bondi Beach. Alright? At sabi po ng mga pulis na yung nangyari hong mass shooting sa Sydney, Australia, inspired by Islamic States. Kasi meron kasing nakita hong mga paraphernalia, katulad na lang po yung homemade flag, okay, na associated with the ISIS, mga kabida. So, ang conclusion po ng mga pulis is, yung nangyari ho is a terroristic attack. Kasi targeted daw nila yung Jewish community po doon, mga kabida. Okay, mantakin nyo, umabot po ng 16 yung patay po doon, sa pamamaril po ng mag-ama. Okay, ang masaklap lang po, para bang lumabas, mga kabida, na yung planning nangyari ho dito sa Pilipinas. Bago po nangyari itong kagimbal-gimbal po na mass shooting, doon po sa Australia po, mga kabida. Okay, at pinalitaw ko dito na sa Davao City pa, okay? Dito ho namalagi, and most probably dito ho nagkaroon po ng matinding plano. Dito ho naganap ang matinding plano po para sa isang pag-atake ho doon sa Australia, mga kabida. So, ibig sabihin ba dito, nalusutan po tayo ng mga terorista, mga kabida? Yun kasi yung implikasyon ho, na kung ang tingin ho ng mga pulis doon po sa Australia, ang nangyari ho ay isang terroristic attack, ibig sabihin po, mga terorista yung mga suspects. Considering meron pong mga indikasyon na meron po silang association with the ISIS, mga kabida. So, ibig sabihin na tayo po ay hindi natin namalayan na meron pong mga terorista na namalagi ho dito sa Pilipinas for around 27 days, mga kabida. At yan ay namalagi daw sa Davao City, So, sana po yung intelligence funds po ng gobyerno. Ang laki po ng intelligence funds, May intelligence funds po yung AFP, PNP, mga kabida, separate yun. DND, separate yun. Meron pang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, mga kabida. At iba pang mga law enforcement agencies po. At hindi pa po kabilang dyan yung intelligence funds po ng presidente po ng Pilipinas. Okay? Ganun ho kalaki. Pero tila nalusutan ho tayo, mga kabida. Hindi ho natin namalayan na dito pala natutulog
yung mga terorista sa atin, sa bansa po, mga kabida. At namalayan na lang po natin, matapos pumutok po itong insidente po, ito kong shooting doon po sa Bondi Beach, sa Sydney, Australia po, Ano bang klaseng intelligence network ho tayo dito sa Pilipinas? Bakit hindi ho natin namalayan po, mga kabida? Meron palang terorista ho dito, Buti na lang, hindi ho dito naghasik po ng lagim, mga kabida. Ito hong mag-amang Akram. Okay? Doon po sa ibang bansa po, mga kabida. Kung dito po nangyari yan, nako, sus, ano na pong nangyari ho sa ating intelligence people, mga kabida? Bakit hindi po nila na-monitor? Okay? Ito kong pamamalagi ho ng mga terorista dito sa Pilipinas. Buti hindi ho sila nagpasabog po doon, mga kabida. Okay? Shooting incident po yung nangyari ho doon, How much more kung nagpasabog po? Kasi meron pong nakitang mga explosive eh. Nakuha po ang mga pulis po doon ho sa Australia po, mga kabida, mula sa possession po ng mga suspects, Okay? So, yun, hindi lang po maganda kasi po parang bloated yung balita, mga kabida, na from Davao po galing yung mga suspects. Okay? Iba kasi yung dating, mga kabida, na nanggaling ho sa Davao City, parang lumabas, mga kabida, na doon ho nangyari yung planning. Okay? Yung impression parang sa Davao po nanggaling, parang sa Davao po nangyari po ang planning po, mga kabida, bago ho tumungo doon ho sa Australia. At in-execute po yung kanilang plano. Alright? So dapat mag-imbisiga din tayo dito. Baka naman po may mga remnants pa po ito kung mga mag-amang Akram po, mga kabida. Although hindi po natin alam kung ano yung nationality po nila. Pinoy ba ito? Arab ba ito, mga kabida? Basta ang sabi po ng mga pulis, yung atake, yung pag-atake po doon, mga kabida, ay inspired by Islamic State. Okay? Dahil ho doon sa mga nakuha hong mga paraphernalia indicating na meron po silang association with the ISIS po, mga kabida. Alright? Sino-sino pa kaya yung mga kasamahan po nila na nandito, dumating ho dito, imposible naman po na sila lang dalawa po ang pumunta po dito sa Pilipinas. Wala ho silang nakaugnay po, mga kabida. Okay? Yan yung dapat alamin din ng mga otoridad po natin. Pag-alawin po nila yung kanilang intelligence network. Sayang naman po yung pera eh. Sayang naman po yung funds po, mga kabida, kung hindi po nila gagamitin. O baka naman po wala na pong pondo para po sa intelligence gathering po, mga kabida. Yun yung masakla po, kung ganun po yung mangyayari po, kung ubos na po. Alright? Okay? Hindi ko maintindihan eh. Napakalaking pondo po ang intelligence funds po ng gobyerno, mga kabida. Halos lahat ng mga ahensya meron pong intelligence funds. Alright? Yung confidential at intelligence funds po ng Office of the Vice President, pinagdiskitahan po nila, mga kabida. Na meron naman pong ginawa po. Okay? Nasi-serve naman po yung purpose po, mga kabida. Pero yung intelligence funds po ng like AFP, PNP, mga kabida, ONICA, mga kabida, Office of the President, ano naman pong ginawa po sa kanilang pondo po, mga kabida, bakit hindi po nila namalayan po itong pagpasok po ng mga terorista po dito sa Pilipinas, assuming na mga terorista po yon. Kasi yung nangyari nga doon sa Australia ay tinuturing isang terroristic act po ng Australian authorities po, mga kabida. Dahil sa mga indikasyon, sa mga nakuha po ng mga paraphernalia, mula sa possession po ng mga suspects, explosive, may mga flag doon, associated with ISIS, mga kabida. So, wala na pong duda, na mga terorista talaga. At yung kanila hong target po, mga kabida, ay isang komunidad. Komunidad po ng mga Jewish po people, yun kasi yung definition po ng
terrorism, acts of violence with specific targets po mga kabida. Okay? Community, di ba? So malinaw po, isang terroristic act po 'yon, Hindi po personal grudge 'yun. Kasi iba't ibang mga tao po yung namatay po, mga kabida, hindi po magkaka-related po, Okay? At ang klaro doon, Jewish community, mga kabida, yung tinarget po. Masama lang po kasi kaya bloated ito hong balita na nanggaling ho sa Davao City, ito hong mga terorista, mga kabida, dahil din sa pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan po ng mga mainstream media po dito sa Pilipinas, mga kabida. Alright? Hindi man lang at least nilinaw, na although dito nanggaling, pero mga turista din. Ito kong mga taong ito, mga kabida. Bago po sa Davao City, parang nanggaling po sila sa ibang lugar po, dito sa Pilipinas. Okay? Pero ang medyo bloated lang talaga na balita na emphasize masyado yung Davao City. Alright? Kasi po, Davao City, lugar po ng dating Pangulo, na kalaban po ng administrasyong ito, mga kabida. Diba? So, binobloat talaga na sa Davao City po nanggaling ito kung mga teroristang ito, Which is, yun yung medyo umalma, ito kung si Mayor Basti Duterte. Kasi yun nga going global ang Davao City po mga kabida, Okay lang sana, going global, kung maganda yung dahilan, kung bakit going global yung Davao City po makabida. Hindi. Mass shooting Di ba? Hindi po maganda, mga kabida. Sana yung mga mainstream media po natin, dapat maging protective din sila, mga kabida, sa Pilipinas. Okay? Kasi hindi naman po natin alam kung ano po yung ginawa po nila dito sa Pilipinas, particular na po sa Davao. Baka naman po, turista yan sila, mga kabida. O di kaya kung totoo man po yung insinuation na sa Pilipinas, plinano, particular sa Davao City po, mga kabida, yung pag-atake ho nila sa Australia, kasalanan ba yan ng Pilipinas? Hindi. Okay? Ang may kasalanan po dyan, mga kabida, kasalanan ba yan ng Davao City? Hindi. Ang may kasalanan dyan, yung mga otoridad po natin, bakit hindi po nila nadiskitahan at hindi po nila alam na nakapasok na pala sa Pilipinas, ito hong mga terorista, ISIS-inspired mga kabida. Diba? Nalusutan po ang mga otoridad po natin. Okay? Ito hong mga immigration people, bakit hindi po nila na-detect yung pagpasok po ng mga teroristang ito, mga kabida. Granting, kung totoo yung sinabi po ng Australian Authority, na yung nangyari ho ay kagagawan po ng mga terorista po, mga kabida, it was a terroristic attack. Okay? Doon ho sa Bondi Beach, sa Sydney, Australia po, mga kabida. Okay? So, yun yung malaking question, mga kabida. Anong nangyari ho sa intelligence funds po natin? Napakalaki po. Billions of pesos po yun, mga kabida. Okay? Bakit hindi po nila natunugan yung pagpasok po ng dalawang mga suspects? Itong mag-amang Akram po, mga kabida, Okay? Dito sa Pilipinas. At nakaalis na lang po sa bansa. Hindi po nila namalayan at hindi po nila alam na dito pala nanggaling ho sa Pilipinas, mga kabida, ito kong mga suspect sa pamamaril sa Sydney, Australia. Kung hindi po nangyari ang insidente at hindi po nag-imbestiga ang Australian authorities po, mga kabida, hindi po natin alam na nanggaling pala sa Pilipinas yung mga suspects at particular na po sa Davao City, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.